Good day mga boss! Ito na naman meron tayo panibagong update at import replacement. Posible pong magpalit agad ng import itong Magnolia pambansang manok timplados. Pag-amin nga mismo ni L.A. Tenorio, isa sa mga tinitingnan nila ang posible na magiging import nila yung dating import ng Phoenix Fuel Master na si Jonathan Lee Williams. Si Jonathan Lee Williams ay may edad na 30 years old, 6'9" ang height. Huling nakapaglaro sa PBA noong 2023 na naging best import of the conference. Tinalo niya po dito si Justin Brownlee. Pagkatapos po noon ay lumipat na po ng Toyama Grouses sa Japan at Baltic Shizuoka Chiba Jets at nang huli ay sa Quincy AC. Ngayon po sa kasalukuyan ay naglalaro po doon sa London Lions dahilan para hindi agad makuha ito ng Magnolia. Ayon nga kay L.A. Tenorio, gusto nila itong kunin dahil ito nga yung kukumpleto sa kanilang roster. Pero tinitingnan pa po nila at ini-evaluate pa po nila itong si Terrell Brown Suarez na kanilang import ngayon. Pero kung hindi man daw po magiging effective ito, tiyak baka pagkatapos po ng season doon sa London ay posible na nila itong kunin. Bagamat mahirap po ito dahil nga mahal na nga po ang hinihingi ngayon ni Jonathan Williams, ay sigurado po ipaglalaban nila dahil alam naman nila na itong si Jonathan Williams ay may experience na po sa PBA. 6'9" po ang height nito, high flying ability, may shot blocking ability, at kung saan nakapag-experience na nga ito sa Lakers, nakapaglaro na rin sa Washington Wizards at nakapaglaro rin po sa NBA G League, lumipat ng Japan, tapos lumipat ng Phoenix Fuel Masters, so bumalik ulit ng Japan, tapos nakapaglaro din ito sa Dubai na kung saan maganda rin ang ipinakita dahilan para magka-interes ang Magnolia. Gayon, available pa po ito sa market. Nakikita po kasi nila na hindi na po yung dating Tyler B. At take note, ang San Miguel Bearmen, tinitingnan na po ang posibleng replacement import. Number 1 option pa kasi nila si Benny Boatwright na kung saan nasa Korea pa po. Pero hindi pa daw available si Benny Boatwright, kaya hindi po makapaghantay ang San Miguel. Ang numbers 2 option nila ay itong si Chris McCullough. Si Chris McCullough nakapaglaro din dati ito sa San Miguel noong 2019, tapos noon hindi na po nakabalik. Naging champion po sila sa Commissioner's Cup noong time na nakapaglaro itong si C-Mac. Ilang taon na po pero marami nagsasabi hanggang ngayon bakit hindi pa rin kinukuha. At tatandaan po itong si C-Mac naging NBA player po ito. 2015 first round, 29th overall pick ng New Jersey Nets. Tapos, lumipat ng Washington Wizards, nag-NBA G League, nakapaglaro sa China, sa Korea, at syempre, ngayon, ay kasalukuyan, nasa Taiwan Bear ito, na kung saan malapit na nga po matapos ang kanilang season doon, kaya naman, tinitingnan na po ang posibleng pagkuha ng San Miguel dito. Ang tagal na pong hinihintay ng mga fans ng San Miguel na ito. Makakatulong po ito sa San Miguel dahil gamana niya ang sistema na ipinapatakbo nitong si Coach Leo Austria. Matatandaan noong 2019 nga po nakakuha ito ng kampyonato sa Commissioner's Cup. Pagkatapos noon ay hindi na po nakabalik. Bagkus nagpalipat po ng Korea sa Anyang KGC, Raitas Vilnius, tapos balik na naman po ng Anyang, tapos nandoon bumalik sa Amerika, tapos bumalik sa Taiwan para maglaro sa Taipei Kings at Formosa Pilita Jaya sa Indonesian Basketball League. Tapos lumipat ulit pabanta naman ng Taiwan sa Taiwan Bear Leopards. Talagang doon nagtagal itong si C-Mac sa Taiwan. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa talaga nakakukuha ito ng San Miguel Bearmen. Hoping na makuha nga ito ng San Miguel Bearmen para nga po sa kanilang paparating na Commissioner's Cup dahil nga si Benny Boatwright hindi pa po available. Ito yung makakatulong talaga kay Coach Leo Austria. Kaya abangan natin bago po natin tapusin ang ating kwentuhan. Shoutout po tayo sa mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Ikagawad ka sa kinundukusin ng agaw na Bulangan Ricky Lanza ng Ricky Rider TV at sa Cavite Julius Roche. Siyempre pag-bisita na po ng Facebook fanpage ko na Hapres PS, Ulgoso at Postor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.